Jean, balikan ko lang yung chopper kanina. Ano yung kumbaga aksyon, hakbang ng mga abogado? Kasi yan, illegal yan eh, yung masyado mababa na lipad ng chopper. Meron na bang, meron ka na bang information kung ano yung magiging hakbang nila dyan? Kasi tsaka nakasira din ng property, nasira yung solar panel. Yes, ang narinig ko lang kanina, Almar, is meron talaga silang nilabag na batas doon dahil meron nga yung parang height lang or yung kumaga kung hanggang saan lang, gaano kataas lang sila pwede because it can really damage or hurt people pag masyado silang mababa. And then yung kanina, meron tayong mga videos na magpapatunay na mababa talaga yung lipad ng chopper. Eh di natin alam kung ano nga gustong ipahiwati, kung ipakita ni Diwata kung paano grand entrance yung gusto nilang gawin dito kanina. Kasi kung makikita mo, sumisipat-sipat yung chopper. Gusto nilang parang mag-landing. So, sana sa susunod, tumalon na siya, no? Para talagang grand entrance. Oo, yung ganyan. Para maging giniling siya pag sorry, hindi naman. Grand entrance, tapos great exit ang tawag doon. Oo. Yun. So, meron talagang sa akin nilabag sila. Because nasira yung kagamitan natin. Imagine, yung mga tao, kung di ba, kung meron nasa taas ng building, it can hurt people. Na alam natin, walang pakialam totoo pero hindi tayo papayag magpatuloy yung kasama niya. So, we will wait for kung ano yung masasabi ng ating mga legal counsel dito. So, yung nakikita mo ngayon ay harapan ng cathedral. Hindi pa rin tayo makapasok dito. Pero, ayan, nandiyan yung ating mga kapulisan. May barricade pa din, Almar. Okay, kapartner Jean, yang bang mga kapulisan na yan na nagbarikada na naman dyan sa bagong shift na naman? Di ba may napabalita kanina na may dumating na bagong batch ng kapulisan na nanggagaling sa RFMD 12 o dyan banda yan sa Jensen kung di ako nagkakamali. Actually po, dito sanay na tayo nagpapalit sila. May darating na truck, tapos may papalit. So, posible kasi pag may pumapasok dito, hindi nila hinahayaan na hindi mapalitan yung mga nakapwesto. So, bagong batch, so every 6 hours ay nagpapalit dito. So, nami-maintain pa rin yung mga 2,000 na kapulisan dyan sa paligid at loob ng compound. Alam mo kung susumahin, no? Sa tingin namin, lampas na sila. Kasi parang padagdag. Hindi na natin mabilang kung ilan sila dito. Ang masasabi ko lang po, bilang nakatira dito sa loob mismo, kahit saan ka gumalaw, merong pulis. Kahit saan ka pumunta. Pagkatapos, paano nila ngayon na may maintain ngayon yung kaayusan, yung kalinisan, yung kabango ng ating lugar? At kung ganyan naman ang itsura nila, kita mo, para mga squatter na yan dyan. Oo, in fairness naman sa iba, meron tayong mga nakikita na nagliligpit talaga ng kanilang mga basura. Meron talagang mga guys din naman. Pero marami din ang hindi. At walang pakialam na, nagbabalakuran sa ating lugar. Ang amoy, iba na po talaga sa ating kumpera dati. At ayan, ito. Nakikita nyo ngayon, nakabarricade sila dito sa harap ng ating katedral. Sa harap ng JMC, yan yung nakikita nyo. Ngayon, kasi na kami sa harap ng katedral. Yung kaninang mga nag-meeting na or parang nagtipon na pulis, ay nakabarricade sa ulit dito, sa bahagi dito. Almar. Boss, dapat ako may tanong ko kay Kapartner Jean. Hindi naman kasi actually na monitor din naman natin, nakikita din naman natin on our own itong mga nangyayaring irregularities dito from morning until gabi. So ayun nga, kanina nagkaroon ng mga konting commotion dyan. Pero ang alam ko, itong presensya ng SWAT kanina dito sa gate 18 ay hapon pa lang nandiyan na sila. So nagpupumilit na silang pumasok dito sa ating compound dahil kailangan daw yata ng proteksyon ng 3,000 pulis dito. So yun ang kanilang sinasabi na pinipilit silang pumasok dito kasi nga daw kailangan daw ng proteksyon ng mga pulis na nandito. Yan po ay si Police Major Baguio. Major pala yan, Major problem. Kasi alam mo naman magaling tayo mag-stock. Ayan, so sir,
Major Baguio, ayan, na siya daw po ay taxpayer din. Kaya hindi daw natin pwedeng ipagmalaki sa kanya na taxpayers money ang ipinangbabayad sa sweldo niya. Mantakin mo, naging major na siya, pero ganyan pa rin ang panuntunan niya sa buhay. Napakahusay. Kung ganito ang mga pulis natin, ako, President Duterte, nagkamali kaya yata ng pinrioritize na itaas ang sweldo. Sana tinaas na lang natin sweldo ng mga healthcare workers at saka ng mga teachers kaysa dito sa mga bastos ng mga pulis na ito. Major pa naman. Tama yan. So, hindi ako nagkakamali. Sa din yung kaninang gusto pumasok nung pinalabas sa ng mga abogado. Kasi meron isa sa kanila na nagpupulit, iihi daw siya. Diba, hindi na pumayag yung abogado. Sabi nila sa amin, sabi nila sa mga abogado natin na hindi nila kami kailangan proteksyonan. Kami nang bahala. Kung may mangyari sa amin, wala kayong pananagutan. Basta dyan kayo sa labas. May isa sa kanila na nagpupumilit na pumasok. Sabi, iihi daw siya. Wala daw kami magagawa kasi iihi daw siya. Pero napigilan natin to. Sinabi natin na naka-video siya. Sinabi natin na sa waxis na lang siya umihi kung gusto niya umihi. Pero dahil nga napigilan natin siya, hindi siya nakapasok. Pero kung sa iba yun, diba, hindi ka na pinapasok, magdadahilan ka pa na bigla kang maiihi para makapasok dito. Anong dahilan, diba? I'm just wondering, no, kasi diba, napakaraming mga pulis sa ating compound dyan ngayon, no? And di ba umulan kanina sa Davao? Oo. Yes, umulan. Saglit lang eh. Pinaulan lang ng mga less than 20 minutes. Again, kasi I'm just wondering kasi kung saan nagstay yung mga pulis at that time na umulan since napakarami nila dyan. Ang ibang mga pulis nagstay sa mga truck sa labas. Ang iba sa basement, nagsilong sila sa basement. Meron naman tayong mga silungan dito. So, kumaga para sila nag-disperse. Nagsilong din sila Nagkasya kanina. ba? Medyo hindi, pero siguro pinagpitan na kaya sumabasa sila. Palagay ko kaya gustong pumasok ng SWAT para maprotektahan yung mga pulis sa ulan. Oo nga. Actually, yan yung kinakatakot namin. Kasi pag nabasa sila, wala silang higo. Pag nabasa sila, hindi pa sila makakabihis ulit. Ano mangyayari? Matutuyo yung damit nila sa mga katawan nila. So anong amoy? Yun yung naiisip namin kanina pag umulan. Yung trangkaso, yung trangkaso, yun ang importante ron. Kaya sana inulan pa ng mga 3 araw pa dire-diretso. Siguro wala pa yung baon ng mga damit. Wala. Pero in fairness, Val, sa nakikita namin dito, no, sa klase namin kanina, simula pa kanina umaga, nagpasok na sila ng mga rice cooker, electric pan, pasok na sila ng mga kagamitan, parang may kaldero, may mga lutuan o mga plato. So, para namang comfortable naman sila masyado dito sa ating Free lodging. Free vacation. Staycation. Ako nga, kaninang umaga, mga partner, umikot ako dito sa JMC at ako'y nananawagan sa Commission on Higher Education at sa Department of Education. Pinakita po kasi natin yung 4 na palapag ng ating JMC College o yung ating JMC na talagang walang laman. Yung mga classrooms at itong mga kapulisan ay may mga dala-dala ng toiletries. May mga toiletries na at may mga detergent na. So talagang dito na sila naglalabat, dito na sila naliligo. Staycation talaga. Pagka medyo sinuwerte-swerte, nainitan, mag-aircon pa sila, palakpakan. Wow. Oo. Okay, may mga aircon kasi yung mga silid-aralan ng mga estudyante dyan sa GMC. Pero kung dun sa sinasabi kanina ron sa press con ni Colonel Fajardo, no, ang sabi niya 40 to 50% pa lang yung kanilang paggalugad dyan sa area. So kung 40% running on 8 days, so para makompleto nila yung 100%, kailangan pa nila ng 12 days pa. So yun yung kaya pala kailangan dalhin yung mga bahay nila dito, yung mga kagamitan, kasi matagal-tagal. Mahaba-haba pa yun. Sobra naman yung 40%. Yung yan nga lang Kingdom, halos araw-araw nilang pinapasok yan. At ilang beses pa sa isang araw. Ilang beses sa isang araw. Yung JMC, kung pasukin nila yan, yung basement na yan, dyan na nga sila nakatira. Yung itong cathedral, doon na rin sila nakatira. So actually, lahat ng establishments dito, mga boss, lahat ng buildings dito, may nakaposting mga tao nila hanggang hangar, hanggang dyan sa may mga quarters, may mga nakaposting police. So, paanong 40% pa lang ang naiikot nila? Pud-pud na nga mga sapatos nila, nakakalakad dito Pero alam mo, Boss D, mga kapartners, sa tingin ko, sinasabi lang nila yan para ma-justify pa nila yung pag-stay pa nila dyan at kung ano pa yung ginagawa nila. Kasi base doon sa mga naobserbahan natin, doon sa mga nangyari, as early as before lunch, tapos na sila nung first day
Di ba? Yes, Tapos na sila. yes sir. Actually, Alas 10 first pa lang day, yata. yung area ng mga quarters ng ating mga administrators, 7 beses niyang naikot sa kalahating araw eh. 7 beses 7 beses. Binilang talaga namin yon. Kaya nga, siya rin mismo, hindi niya na malaman kung anong klaseng ikot ba ang gagawin niya kasi napuntahan niya na lahat eh. And every time na mag-meet sila nung mga ibang search team, sinasabi sa kanya na wala talaga, pinipilit niya pa rin na hindi, hanapin nyo. Nandiyan lang yan. At lagi niyang sinasabi sa mga tao, mga pulis niya is, rapist yung hinahanap natin, kailangan nating makita yan. Pero kitang-kita mo sa mga mukha ng mga kasama niya nagsisearch na pagod na rin sila at talagang wala silang makita. And itong mga partner, lagi kasi silang sinasabi na kaya daw sila hindi makapag-search ng maayos, it's because madami daw nag-obstruct sa kanila. Kitang-kita nyo naman sa mga videos natin, ina-upload natin ng mga videos, mga live streams natin, na kapag sila po ay namasyal dito, parang nga silang may tour guide pa sila eh. As in, sinusundan sila kung saan nila gustong magpunta. May mga taga-bukas pa nga sila ng pinto eh. Usually, pag nagsisearch ka, dapat ikaw ang nagbubukas ng pinto eh. Pero hindi, para silang mga amo na, buksan mo yan, ganun sila. Kanina, natunghayan ko din yung pagsa-search nila for, I think, baka more than 20 times na yung Kingdom. Ganun din ang ginagawa nila. Flashlight, silip dito. Tapos kapag may mahirap i-access, iuutos nila dun sa mga taga-KOJC. Usually, kapag ka nagsisearch ka, kailangan ikaw yung sumuot doon sa mga masusukal na lugar para talagang malaman mo kung nagtatago ba doon o hindi ba?